halata masyado talaga na yung investigasyon, yung gumagawa ng kanyang affidavit, ay mayroon talagang grand scheme. Kasi gusto nila na yung Pogo, yung problema sa Pogo, yung alleged extrajudicial killing, yung war on drugs, lahat ito ay ikukunik kay President Duterte para magamit sa ICC. Halata masyado na bakit may term na napugo si Espinido na wala mang pugo nung panahon ng 2016 pag-upo ko sa kanya. Bakit may pugo na hindi ba masikat ang pangalan na pugo noon? Ngayon lang ang lately sumikat ang pugo nung maraming problema. Sinong nasa likuran ng apat na quad committee na yan? Yun, di ba, Speaker of the House, si Congressman Martin Romualdez. O ngayon, sino ngayon ang nag-recruit ng mga pulis na babaligtad laban sa amin ni Pangulong Duterte para gamitin yung affidavit na sa ICC? Si Speaker Romualdez din. Klaron man ali. Si Espinido mismo hindi niya masabi na inutusan ko siyang pumatay. Wala ko instruction sa kanya pumatay. Ang instruction ko sa kanya, banggain yung mga sindikato, linisin ang iwar niya sa droga. Ang ngayon, kung pagkaintindi niya, nasabi niya, kasama na dyan ang pagpatay, well, interpretation niya yan. May problema siya. Anong klaseng pulis siya? Ang alam na pala niya, pumatay? Umpisahan po natin dun sa kanyang statement na ang PNP daw, base sa kanyang karanasan, personal na karanasan, ang biggest crime group. So ang pag-react naman po ng mga kasalukuyang administrasyon, hindi naman sila sigurado kung ang pinatutungkulan ay ang kasalukuyang Marcos administration o yung pong dating administrasyong Duterte. Hingan lamang namin kayo ng reaksyon dito sa pahayag po ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. PNP, biggest crime group. Senator Bato. Whether or not, Ali, whether or not it is a PNP of the time of President Duterte or the PNP of the present administration na President Marcos, still the PNP, yung kanyang tinitira. So, hindi mo maiwasan na masasaktan yung mga kapulisan natin dahil sa kanyang napaka-unfair, napaka-sweeping, napaka-uncalled for na akusasyon. Ibig ba niya sabihin na yung sweldo niya galing sa PNP na pinapakain niya sa kanyang mga anak, yun ay pera na nanggagaling sa sindikato? Hindi naman siguro. So, kumbaga, napakabastos. Napakabastos na pronouncement yun. Hindi yan tatanggapin ng mga kapulisan sitting down dahil hindi naman sindikatong kapulisan. Kung galit siya sa ibang mga tao, ibang mga pulis, bakit niya lahatin yung kapulisan na sabihin niyang pinakamalaking sindikato? Okay. Hindi ko matanggap-tanggap yung statement niya na in behalf of the matitinong pulis, hindi ko matanggap-tanggap yung statement niya. Okay. Senator Bato, ikwento niyo po, no? Kasi si Lieutenant Colonel Jovi Espinido was labeled as the poster boy. And kayo mismo, no, kayo po ay inassign niyo po siya nga, di ba, nagpunta nga siya mula from Albuera, Leyte, tapos pumunta nga po siya saan ba siya nagpunta next? Kasi nga para i-eradicate, no, yung mga Parohinog. So, ikwento nyo yung kanyang background pa. Kasi at that time, you were also, I would assume, you believed in his capability to eradicate drugs. Kasi pinadala mo siya kung saan talamak ang droga. Pakikwento lang po yung background ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sige, magsimula tayo. Bakit siya inasahin ko, ha? Ganito nangyari niyan. Nung nanalo na si President Duterte, nanalo siya bilang presidente, hindi pa siya nakaupo, hindi pa siya nakaupo sa Malacanang, pero panalo na siya. May mga taga Albuera, Leyte na pumunta doon sa Davao kasama yung incumbent ba yun o former mayor na Mayor de la Peña at nakiusap kay President Duterte na, Sir, talamak ang droga sa Albuera, Leyte, ang drug lord dyan na naghari-harian, yung si Mayor Espinosa, ang dami na pinatay, takot na kami, Sir. Ang karamihan sa amin ngayon dito, Sir, ay lumayas na doon sa Albuera, dito na nakatira sa Davao dahil safe ang Davao sa droga. Dito na kami nakatira ngayon. Baka ngayon, Sir, na panalo ka na, baka pwede mong kaming tulungan. So, tinawagan ako ni Pangulong Duterte, sabi niya, Bato, sikasuhin mo itong mga tao na ito, kausapin mo at tatulungan natin. So, kinausap ko sila. Nung kausap kami, sabi ng yung Mayor de la Peña, nagsabi sa akin na, Sir, meron kami request sa'yo, baka pwedeng para malinis ang droga doon. Kilala na ba na opisyal ito, Sir? Matino ito, Sir, at palaban. Baka pwede mo itong gawing chief of police doon. Sabi ko, sige. Sino yan? Yun nga, si Captain Espinido po daw, Major Espinido.
So, sabi ko, sige, kinuntak niya ni Mayor sa cellphone, tapos binigay sa akin ng cellphone, kinausap ko, sabi ko, Espinido, si General Bato, talaga kita doon na Chief of Police ng Albuera Leyte, ha? So, yun. In short, pumunta siya doon. Ang instruction ko sa kanya is very clear. Padala kita doon para linisin mo yung droga sa Albuera, banggain mo yung sindikato ng yung crime syndicate ni Mayor Espinosa. So, pumunta siya doon. So, maganda na ang performance niya dahil sa ginawa niya doon, lumayas yung drug lord na si Kerwin Espinosa, yung anak, nag-abroad. Tapos yung father naman, pumunta sa akin sa Krami, sumurinder. Sumurinder sa Krami. In fact, naawa nga ako dahil naghinginig, pumunta sa akin, nag-surrender kasama yung buong pamilya niya, asawa at mga anak. So, sabi ko, wag mo na kayong umuwi kay dito na kayo. Pinatulog ko nga doon sa White House sa kwarto ng aking anak. Kaya yung anak ko umuwi sa Davao eh. So pinatulog ko doon sa kwarto ng aking anak. Tapos sabi ko, sige, bumalik kayo doon sa Albuera at harapin niyo yung kaso ninyo. So in short, umuwi sa Albuera. Umuwi sa Albuera. Pag uwi doon, magandang nangyari doon. Magandang nangyari. Ngayon, nung pumunta may mga congressman, yung congressman nominal ng Misamis Occidental, nga na ngayon gobernador na, pumunta sa akin sa opisina. Nakailang busy siyang puntay kasama mga mayor. Marami sila mga mayor kasama niya. Nakiusap sa akin, sir, baka yung ginawa ninyo sa Albuera Leyte, sir, na na-solve yung problema sa droga, baka pwede nyo gawin sa amin sa Misamis Occidental. Grabe yung Usami City, sir, yung drug lord doon mismo na napakasiga ay mayor mismo ng Usami City. So sabi ko, hindi ko lang ma-recall kung sila nag-request kay Espinido na dalhin doon, o ako ang nag-offer kay Espinido, hindi ko na maalala yung details. Basta in short, pinadala ko si Espinido doon. Ngayon, sabi ni Espinido yun, na inoperitan nila, at ang siya DJ, yun, na namatay si Mayor Parolino. Oo. Ngayon, sabi niya, masama daw ang loob niya na bakit daw from Albuera, sinabihan ko daw siya na, padala kita sa doon ka sa Usami City, tingnan natin ang tapang mo. Pinapalabas niya, nagalit daw ako sa kanya. Kung galit ako sa kanya, bakit ko siya bibigyan ng sensitive na assignment? Bakit ko siya dadalhin doon na marami mga opisyal sa PNP na mas magaling pa sa kanya? Pero naniwala ako sa kanya, kaya pinadala ko siya doon dahil request nga ng ni Congressman Nominal at saka mga kasamahan niya ng mayor doon. So pinadala ko doon. At in fact, kung sabihin niya, nagalit ako, gusto ko siya ipapatay, kaya pinadala ko siya doon. Malaking kasinungalingan yan dahil ako mismo, tinanong ko siya, Joby, ano mga kailangan mo para labanan mo yung mas kung mabigat yung Espinosa, mas mabigat itong yung organized crime group ng ni Parolino. Noon pa yan. Para itong baliling, matibay yan. Sabi na, sir, wala kaming kwan, sir. Kulang ng mga long firearms yung mga polis doon, sir. Yung mga tao ko na dala-dala ko, sir, walang long firearms. Baka, anong kwan, sir? Wala problema. Tinawagan ko yung logistics ng Krami. Sabi ko, bigyan si Espinido ng mga BBR Malay, bigyan niyo ng mga long firearms. So, binigyan. Pinadala ko doon. So, pagdating doon, okay na. Wala na siya. Pangalawa, ang unang kinasama ng loob niya, dahil during the hearing sa Senate hearing, nagsalita si Kerwin Espinosa na si Espinido daw ay tumatanggap ng pera galing sa kanya. If you can remember, napaiyak pa nga ako sa hearing ni Dilima dahil yung nga, sama ng loob ko, sabi ko nga, wala na pala ako mapagkatiwalaan sa PNP. Ultimo si Espinido na pinagkatiwalaan ko. Alam ko matino ito ng tao, tumatanggap pala ito ng pera galing tumatanggap pala ito ng drug money. Kaya masama ang loob ko. Pero kinagabihan, pag uwi ko sa Krami, pinuntahan ko si Kerwin Espinosa sa kanyang kulungan sa AITJ. Sabi ko, tinanong ko, Kerwin, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina na tumatanggap ng pera sa iyo si Espinido? Sabi ni Kerwin sa akin, sir, pasensya na sir, masama lang kasi ang loob ko sir dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan sa Leyte. Kaya nasabi ko yon, pero actually hindi tumatanggap ng pera yan si Espinido sir. Pag tinitext ko yan sir, tinatanong ko kung kailangan niya ng pera dahil gusto ko siya padala ng pera.
Natanong ko kung may kailangan siya ng pera, sagot sa akin, Espinido, sir, puro Bible verses. So, tinatanggihan. na-restore yung tiwala ko kay Espinido, wala akong problema sa kanya. Okay, matino na tao ito. Binantaan siya, di ba? Pinadala ko Yun ang doon sa- sabi niya, Senator, binantaan siya para pirmahan yung affidavit. Kasi ito si Kerwin, binawi niya, recanted yung mga testimonya niya laban kay Espinido, recant din niya yung testimonya niya laban kay Laila de Lima. So ito sinasabi niya about Espinido, yung mga allegations niya, Patpi, binantaan daw siya at pinilit na pirmahan yung affidavit laban kay Espinido. I don't know, I don't know dahil wala naman, na-dismiss yung kaso after wala na si Duterte, di ba? Oo. So tuloy niyo po. Na-dismiss yung kaso ni So pagkatapos ni po, Kerwin. Senator Bato, pagkatapos ng paruhinog, paano dumating dun sa punto, I'm sure kinasasama ng loob niya, nagpabilang siya. Siya ito yung pinagkatiwalaan na maging crusader against illegal drugs. Siya nga ang poster boy. All of a sudden, bahagi na siya nung narcolist na ni Pangulong Duterte. Paano pong umabot sa ganon, Senator Bato? Yun nga, hindi ko na alam yung pagdating sa punto na yan dahil lumabas yung issue na yan nung ako'y retired na as chief PNP, nandun ako sa Bucor, lumabas yung issue na yan. So, alam mo, yung krami naman, yung source ng informasyon na yan, yung PRRD drug watch list, drug list, yan naman ay nanggagaling sa PNP, nanggagaling sa Intelligence Service of the Philippines, of the Armed Forces of the Philippines, nanggagaling sa NICA, National Intelligence Coordinating Agency, at nanggagaling sa PDEA. Apat na ahensya nag-collaborate, nag-validate ng listahan na yan. So kung lumabas ang pangalan niya, kailangan lang talaga dapat i-clear yung pangalan niya, kung ano talaga, what's the background. Kaya inimbestigahan siya ng PNP. Pero yun, sumama ang loob niya doon. At isa pang kinasama ng loob niya, yung tatanggalin siya sa Usamis. Dahil, yun nga, tumawag sa akin, nagpatulong, bakit siya tatanggalin? So, tinawagan ko si General Albayalde, yung pumalit sa akin. Sabi ko, bakit mo tatanggalin si Espinido sa Usamis na napakaganda namang performance niya? At baka babangon yung grupo ni Paruhino kung tanggalin niya doon. Sabi niya, Bok, pasensya ka na, kung ano ito, may clearance na ito kay General Anyo sa ISILJ kasi copy furnish lang ako itong letter na ito, address to General Anyo, Secretary Anyo, na pinirmahan ng mga negosyante sa Usamis City, mga Chinese, Filipino-Chinese na mga negosyante. Pinipetition na pinipetition nila si Espinido, natanggalin doon dahil grabe ng abuso. Kumukuha na daw ng mga, ako dito Albayalde sa nakalagay sa letter, kumukuha na daw ng mga construction material sa kanilang mga tindahan at hindi nagbabayad. At kapag sinisingil na, ay nagagalit daw. Bakit niyo ako sinisingil? Gusto niyo, may mangyari sa inyo. So yun na nakasaad sa letter, kay National Media Albayalde. Pero sabi ko, Bok, baka pwedeng puntahan mo kausapin mo yung mga business community ng Usamis na pagbigyan lang muna tayo, huwag mo lang kagad at tanggalin si Espinido. Dahil sayang babalik na naman yung problema dyan nung makatayo yung, makarebound yung Paruhinog crime group. So in short, hindi siya na-relieve. Hindi siya na-relieve. So, yun na nga. Maganda naman yung sitwasyon niya. Maganda naman. Ewan ko bakit siya bumaliktad. At ngayon kung ano-ano na pinagsasabi, well, lalong-lalo na yung sinabi niya na sindikato ang buong kapulisan. Pero, hindi ko matanggap-tanggap yan. I cannot take that sitting down. Understandable, ma'am. Pero Senator Bato, yung isa rin pong kailangan yung bigyan ng linaw is yung sinasabi po niya may reward money, may quota system, may reward money po. At sabi nga niya, nanggaling pa nga daw po yung reward money po sa Pogo or sa mga wedding. Kumbaga sa underground economy, no? Was there really a incentive? Was there really a reward system or quota system po? Reward and quota Yung sa pag-ano niyo habang nung kayo po ay PNP. Opo, sige po. Ako, cross my heart, hope to die. Hindi ako gumagamit ng Bible verses, ha? Kasi baka masunog tayo at gamit tayo na Biblia tapos magsinungaling tayo. Ako, cross my heart, hope to die. I never give a monetary reward sa kanila mga ginagawa kung meron man silang na-accomplish. And hindi ako nagbibigay ng quota. Hindi ako nagre-require ng quota.
Meron lang akong Directorate for Operations, nagmonitor sa kanilang performance, na kung mahina ang performance, tanggalin yan. Kung patulog-tulog sa kanilang area of responsibility, tanggalin yan dahil talamak ang druga sa lugar nila, walang ginagawa yung commander dyan. Senator, Wala akong binibigay na pera. At ito, halata masyado talaga na yung investigasyon, yung gumagawa ng kanyang affidavit, ay mayroon talagang grand scheme. Kasi gusto nila na yung Pogo, yung problema sa Pogo, yung alleged extrajudicial killing, yung war on drugs, lahat-lahat ito ay ikukunik kay President Duterte para magamit sa ICC. So, halata masyado na bakit may term na napugo si Espinido na wala mang pugo nung panahon ng 2016 pag-upo ko sa kanya. Bakit may pugo na hindi ba masikat ang pangalan na pugo noon? Ngayon lang lately sumikat ang pugo nung maraming problema. Ako nga mismo, hindi ko maalala kung may pamilyar na sa akin yung term na pugo 2016. Wala pa yan eh. So nahalata tuloy na meron itong nag-orchestrate sa kanya mga affidavit para going towards something. Halataman. O ito. Sinong nasa likuran ng 4 na quad committee na yan? Yung mga chairman yan, wala akong problema. Alam ko, they're just doing their job. Nirespeto ko yan ka ng trabaho dahil nag-imbestiga na talaga sila. Pero sa likod nila, sino? Yun, di ba, Speaker of the House, si Congressman Martin Romualdez. O ngayon, sino ngayon ang nag-recruit na ng mga pulis na babaligtad laban sa amin ni Pangulong Duterte para gamitin yung affidavit na sa ICC? Si Speaker Romualdez din, kasama yung House of Appropriations Committee na si Saldico, si Trillanes, kasama nila, at saka si General Nika Director General De Leon. Yun na, kinubin sila sa Karamat na gawing si PNP basta provided bumaligtad. Hindi nga bumaligtad si Karamat eh. Hindi bumaligtad. Ako, mabigat yung mga aligasyon nyo, Senator Bato. So, pinasisinungalingan nyo na may reward and quota system. Kahapon, narinig din namin sa mga balita na sinasabi ninyo na hindi nyo inutusan si Jovi Espinido na pumatay. No? Bakit? Sinabi ko ba na pumatay sila? So, yung by all means necessary, eliminate itong illegal drugs. So, alam mo, itong tanong ko, Senator Bato, ang ibig nyo sabihin, sa libo-libong pinatay, sabi sa official data, 6,200 plus. Sa record po ng human rights groups, maaring umabot po ng 30,000 po ang pinatay dito po sa madugong laban sa illegal na droga. Parang mahirap po paniwalaan na parang miscommunication lamang na hindi na iintindihan ng PNP ng mga pulis po noon na huwag kayong papatay. Kasama na po dyan yung mga vigilante killings, ano po? Klaro naman, Ali, no? Klaro naman, Ali. Si Espinido mismo hindi niya masabi na inutusan ko siyang pumatay. Wala ko instruction sa kanya pumatay. Ang instruction ko sa kanya, banggain yung mga sindikato, linisin ang iuwar niya sa droga. Ay ngayon, kung pagkaintindi niya, nasabi niya, kasama na dyan ang pagpatay, well, interpretation niya yan. May problema siya. Anong klaseng pulis siya? Ang alam lang pala niya, pumatay? Pag sinabi kong banggain mo, pumatay lang pala. Ang alam niya, may problema siya. Anong sa pagkapulis niya? Okay. So, Ang alam natin, banggain mo din, hulihin mo, operitan mo. Kung pag lumaban at delikado buhay mo, lumaban ka. You have to defend yourself. So, Senator Bato, kayo po, no, you've already made many pronouncements na hindi po kayo talaga mag-attend po dun sa Quadcom Committee. Pero meron rin po kayong pahayag na kayo mismo, you're going to conduct your own investigation po sa Senado. Ito ba itutuloy ninyo? Ano bang plano ninyo? Do you think this will prosper po? Kasi, I remember, no, many months ago, nung nagkaroon po kayo ng committee rin po sa Senado, na yung isang dating PIDEA agent po, no, dinawit po yung pangalan ni PBBM at saka ni Maricel Soriano ay nagbunga talaga, no? It opened the can of worms and ang dami po nag-react po doon. Are you planning to duplicate this again? Alam mo, Ali, hindi ako makakilos hanggat hindi marirefer sa akin yung resolution na pinail ko. Wala akong magiging basis. Sa hanggang ngayon, nakatingga pa rin sa Committee on Rules yung aking resolution, hindi pa ni-refer sa akin. So once ma-refer sa akin yan, alam mo, Ali, you can accuse me of
clearing myself. Kung gusto niyo sabihin. Basta ako, I just want the Filipino people to know the truth. Ako nga, nahihiya nga ako. Nakakahiya kung gagawin ko yan na mag-imbestiga ako para sabihin ng mga tao na, baka mamaya sabihin ng tao na, si Bato, ginagamit yung committee niya para i-clear yung sarili niya. Nakakahiya eh. Nahihiya ako, may hiya pa rin ako, Ali, kahit pa paano. Nahihiya ako, pero push to the wall. Push down to the wall. Ay, kailangan talaga malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Hindi Kaya yung nga, i-blind Senator, natin yung mga Pilipino. Oo, Senator, kaya naman po binibigyan namin kayo ng plataforma ngayong umaga para marinig din po ang panig po ninyo. Ano? Senator, ito pa yung isa kong tanong. Isa pang aligasyon po ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Kayo daw ang nasa likod at tumatayo kayong protektor pa rin nitong si Kerwin Espinosa. Ang patong-patong ang kasong isinampa dito kay Kerwin Espinosa na talaga siya yung pangunahin po talagang drug lord sa Eastern Visayas. Yun po ang pagkakatukoy sa kanya noon. Eto ngayon, fast forward. Kayo ang nasa likod ng sunod-sunod na dismissal, no, ng mga kaso po ni Kerwin Espinosa. Lately po, yung sa Leyte, nitong June 5, sa Leyte, dismissed yung kaso niya. Nauna po doon, 2020, sa Manila Regional Trial Court Branch 26, dalawang drug charges, dismissed. 2021, Makati RTC Branch 64, dismissed. 2023, dismissed din. No? Yung mga kaso niya na mga illegal na droga, illegal possession of firearms, na ang pending na lamang yata sa niya sa Pasay, meron siyang money laundering na mga kaso. Pakisagot nga, na kayo daw ang nasa likod at sangkot dito sa sunod-sunod po ng dismissal po ng mga kaso ni Kerwin Espinosa. Senator. Paano ko magawa yan, Ali? Paano, aside sa hindi ko pwedeng gawin yan dahil mortal enemy ko yung droga. Never ako mag-ariglo ng kaso ng droga. Mamatay man ako. Isusumpa ko buhay ko, pati buhay na buong pamilya ko. Hindi ako nasa likuran yan. Paano ko magawa yan? Wala na nga sa power si President Duterte. Do you think kung tawagan ko yung mga judge dyan, nakausapin ko na ipakidismiss yung mga kaso na yan, pakinggan ako ng mga judge? Sino si Bato para pakinggan ng mga judge? Wala na si Duterte. Wala nung power ko. Kami na nga ngayon ginigipit Okay. Tingnan nyo. Kaninong administrasyon na-dismiss yung mga kaso ni Kerwin Espinosa? Panahon ba ni Duterte? Panahon, di ba kanyang panahon na ni Bongbong Marcos? Okay. So, Senator, ang sinasabi nyo, mahina yung case build-up niya, no? So, yung ebidensya na nakalap niya, mahina para tumayo sa korte. Ano po ba? Napakagaling na investigador ni Espinido. Napakagaling naman na investigador, no? Kala mo kung sino siya magaling na investigador. So, kung mahina yung ebidensya, di dapat dinismiss niya noon pa. Yeah. O bakit ngayon nawala si Duterte sa kapag dinismiss? Oo. So, Matapos ang lahat ng mga revelasyon mula kay De La Rosa, umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Baldo Morata, harapin mo ba to si Espinido sa Congress hearing para magkaalaman, hindi yung daldal ka ng daldal to save yourself. Pahayag naman ni Jovi Lescañas, mag-election na din kasi sir kaya uso na naman ang sir on, akala naman ng mga nag-iimbestiga mauuto nila ang sambayanan para masira kayo nila PRRD, mas okay na kayo ang magpatakbo ng bansang Pilipinas. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Liwago Byron Espinido, kung totoong alagad ka ng Diyos huwag kang matakot sa mga nagdikta sa iyo. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.